Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Konting reminder lang mga kaibigan tungkol sa mainit na panahon. Kasi tumatanggap na tayo ng report ngayon na may mga breeder, may mga farms na tinatamaan na ng heat stroke. Halimbawa, ang mga nakarating sa akin ay yung mga manok paghapon daw hindi umiinom. Tandaan natin na ang manok natin ay about 40 degrees centigrade ang kanilang natural body temperature. Sa tao, magkukonvulsyon na yon. Pero yun ang natural sa manok. Kaya ang tubig na gusto nilang inumin ay yung mas mababa sa 40 degrees ang temperature. Kaya kung yung tubig na yan na nandun sa tipi nila ay matagal nang nandun at naging maligamgam, hindi nila iinumin. Mas mainam palitan nyo ng fresh water na malamig-lamig para may inumin ang manok. Nang sa ganon, hindi siya tatamaan ng heat stroke. Mas mainam lagyan nyo ng mga supplements kagaya ng Exelite para maging balansyado ang electrolytes at yung acid-base balance sa kanilang katawan. Dahil pag nagkaroon ng imbalance, medyo tumataas ang risks ng tinatawag natin na heat stroke. Yan ay doon sa naka-cord. Doon sa range naman, ganun din. Kailangan nila ng mga vitamins and electrolytes kagaya ng Exelite para maibsan yung epekto ng mainit na panahon para sa kanila. Ngayon, balik tayo sa cord. Kasi may report din na, alam niyo sa cord area natin, karamihan yan Carabao grass, di ba? Kung minsan may mga damo na matitigas na tumutubo, pag napulupot ang tali ng manok natin doon, hindi siya makaabot sa ilalim ng tipi dahil umigsi ang kanyang tali. Dahil sa pagkapulupot sa damo na matigas na yan. Kahit na ipasok niya ang katawan niya, pero nakalabas yung bandang buntot, nangyari na sa akin yan. Tinamaan ng heat stroke dahil hindi na isilong yung kalahati ng likod hanggang buntot. Namatay pa rin yung manok ko na yan sa heat stroke. Kaya ito ay paalala sa lahat ng ating nag-aalaga ng manok na itong mainit na panahon, bantayan natin ang ating mga manok dahil hindi biro ang mainit na panahon. Medyo natatambakan na tayo ng mga katanungan, mga request sa social media. So magbawas muna tayo ng mga issues na nakakarating sa atin. So basahin natin ang katanungan ng ating mga kaibigang magmamanok. Halimbawa, si Marjun Peña 1534. Boss, ano ang dapat gawin ko para hindi hingalin ang manok ko? Napansin ko, pag binitaw ko manok ko, mabilis hingalin siya. Okay, Marjun. Ang paghingal ay isang sign na may konting problema sa kalusugan ng iyong manok. Una, pwedeng nangyari na nung sisiw pa siya, ay tinamaan siya ng respiratory problem. Ibig sabihin, baka nagkasipon siya, nagamot mo, gumaling, pero may konting damage sa kanyang lungs o sa kanyang air sacs. Kaya, pag siya ay na-spar, yan ay kailangan mag-expand ang kanyang baga at air sacs para sa incoming oxygen and blood flow. Pero pag yan ay na-compromise dahil nagkasakit siya, nagkasipon siya nung bata pa siya, pwedeng hingalin. Pag yan ay nangitim, mas malala yan. Ibig sabihin, kinukulang na siya ng oxygen. Ngayon, pag yung hingal na yan naman ay walang underlying na sakit, pero madaling mapagod, maaring wala lang siya sa kondisyon. Pwedeng kulang ang nutrition ng kanyang katawan base dun sa kinakain niya. So, bigyan mo siya ng balanced na feeds. Ang daming magagandang feeds ngayon sa merkado na pwede mong pamilian para kumpleto ang protina, enerhiya, vitamins, minerals, para mapalakas ang katawan ng manok. Isa pang faktor, sabihin natin, hindi nagkasakit, maganda yung pinapakain mo, pero dahil nagkukondisyon ka ng manok, kulang naman sa galaw yung manok mo. Kulang sa, kumbaga, maiksi lamang yung kanyang cord area, hindi mo siya nilalagay halimbawa sa flying pen, o kaya scratch pen, o kaya iniikot kung ano man ang facilities mo nandun. Kung kulang siya sa galaw, yung resistensya niya ay mahina. Pag mahina ang resistensya, hihingalin pa rin. So makikita mo, kailangan holistic ang approach. Hindi nagkasakit, balansyadong pagkain, tamang exercise, tamang rotation, tamang galawan para lumakas ang resistensya
at hindi siya basta-basta hihingalin pag binibitaw. Ito naman kay Penalty Tan. Pwede po ba araw-araw maglagay ng dextrose powder sa pagkain ng manok? Okay, Penalty Tan. Ang dextrose powder ay substitute lamang doon sa mga ingredients ng feeds kung saan mataas ang carbohydrates na pag na-digest at na-metabolize ay nagiging glucose o kaya source ng energy. Na shortcut lang, yung dextrose, hindi mo na pinadaan sa mga feed ingredients para ma-digest na maging glucose. Okay, ang tanong mo, pwede bang ibigay araw-araw? Gaya ng sinabi ko, kung balansyado ang feeds mo in terms of energy, protein, vitamins, and minerals, hindi mo kailangan ang dextrose powder dahil yung glucose na kailangan ng manok, pwede namang galing sa kagaya ng mais, kagaya ng ibang grains, mga sorghum, at marami pang iba. Ang dextrose powder ay pang-suplemento mo lamang pag kinukulang ang supply na glucose galing doon sa feed ingredients. Pwedeng ibigay pa minsan-minsan. Hindi mo naman kailangan araw-araw yan. Pwede mo sigurong pandagdag yan pag nagka-carbo loading ka o pag malapit ang laban para tumaas ang energy level. Pero kung yan ay gawin mong parang staple na binibigay mo araw-araw, mas mainam kumuha ka na lamang ng feeds na balansyado at kumpleto ang grains niya na panggagiligan ng glucose na kailangan ng katawan na manok para sa energy. Ito naman kay Edgar Espina 2272. Good day sa iyo, Doc. Urgent lang po. Meron akong broodcock, napansin ko lumalaki ang kanyang pupil sa kaliwang mata. Ano ba ang specific na sakit at dahilan nito kung Marex po ito? Nahawa ba yung mga broodhen na kasama niya doon sa pen? At kung totoong Marex man, kailangan ko bang ikal sila? Salamat po. Okay, Edgar. Maraming beses ko nang na-discuss ang Marex. Para makuha mo detalye, may thumbnail na ginawa ng EDT. Ito yung EDL Digital Technologies na siyang in charge sa ating programa. Nandun lahat ng mga information na kailangan mo tungkol sa Marex. Ganun pa man, sagutin natin direkta yung mga tanong mo. Lumaki ang pupil. May tendency ba na ito ay Marex? Yes, pwede mangyari dahil broodcock ito. Pag magulang ang manok, karaniwan sa mga signs ng Marex ay sa mata. So, pwedeng Marex yan. Ang sunod na katanungan mo, pwede bang mahawa yung mainahin na kasama? Pag yan ay naglagas ng balahibo at yung Marex virus nandun sa dulo ng balahibo na nabunot ay nasinghot o natuka ng inahin, pwedeng mahawa. Again, yung details nandun na sa thumbnails. Ang tanong mo, kailangan bang ikal ito? Yes, mas mainam ikal mo na kaysa magkalat pa siya ng sakit doon sa buong farm mo. Again, ulitin ko, Edgar, yung details ito, hanapin mo sa thumbnail ng EDT, makikita mo lahat ng paliwanag ko tungkol sa Marex. Ito naman kay Jericho Loyogoy Galo GF. Doc, ano po kaya magandang igamot sa isa kong stag 9 months old? Nagluha kaliwang mata. Ginamot ko ng Amtil 7 days, amoxicillin 7 days. Ngayon nagturok na ako ng Spectromax L, di pa rin nawala ang pagluha. Okay, Jericho, yung mga ginamit mong gamot ay effective lahat yan. Nagkaroon ka pa ng rotation ng antibiotics nung gumamit ka ng Spectromax. Hindi pa rin nawala ang pagluluha. Ito yung sinasabi ko na alamin natin ang specific na dahilan ng pagluluha o anumang sakit para specific din ang gamot natin. Kung hindi siya gumaling, doon sa mga antibiotics na ginamit mo, maaring ang dahilan ay hindi bacteria o maaring hindi mycoplasma. Yan ay maari na may irritation. Halimbawa, yung lugar na pinaglalagyan mo ng manok ay masyadong maalikabok o mataas ang level ng ammonia, na-irritate yung mata, magluluha yan. Kahit gamitin mo ng antibiotic, hindi gagaling. So, ang approach, kalinisan doon sa lugar para bumaba yung level ng ammonia o kaya alisin mo yung pinanggagalingan ng alikabok para hindi na-irritate yung mata. Isa pa, maaring yung irritation sa mata ay galing sa eyeworm. Baka hindi amoxicillin, hindi Amtil, hindi Spectromax sa kailangan mo. Baka ang kailangan mo ay Oxyrid. Ito yung pinapatak sa mata para yung eyeworm na nag-irritate sa mata ay mamatay, matanggal. Kaya, importante alamin natin ang dahilan. Ito naman kay Denver Nico Bungares 08S.
Dok, yung stag ko po na 7 months old nispar ko sa kapatid niya. Pagkatapos tumamlay, bumagsak yung pakpak at humina kumain. Nilagay ko po sa 2x2 square pen for a week, then nakarecover na po siya at magana na ulit kumain. After ilang pang day, inispar ko po ulit pero tumigis na po ang pakpak niya. Ngayon po, lumipas ng 2 buwan, nakakahapon na po siya sa fly pen na 4 feet, pero pag inispar ko siya ay matigas na din ang pakpak niya at di may taas ng gayas normal. Gagaling pa po ba kaya ito? Okay, Denver. Apparently, ang pagtigas ng pakpak ng manok mo o pagtamlay niya ay trauma ang pinanggalingan. Ibig sabihin, nung nag-spar ka, maaaring tinamaan mismo yung pakpak at nagkaroon ng damage doon sa mga nerves sa pakpak kaya tumigas at nahihirapan siyang igalaw. Pwede rin mangyari na tinamaan siya sa bandang likod at yung mga nerves na galing sa utak, sa spinal cord na responsable sa pagpapagalaw ng pakpak ay maaring may damage. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Pero sabi mo, dati, hindi makakagalaw gaano, hindi makaakyat sa flying pen na 4 feet lang, pero ngayon ay nagagawa na niya, ibig sabihin, nag-i-improve siya. So may pag-asa pa. Pwedeng ipahinga mo lang siya ng konti, bigyan ng balanced diet, tamang energy-protein ratio, vitamins and minerals, at bigyan mo ang emphasis ang vitamin B complex. Yung Vitamax makakatulong dyan. Yung Mega B12, pwede rin gamitin yan. Kasi ang mga B-complex, lalo na yung B1, 6, and 12, yan ay may epekto sa nerves ng manok. Dahil kung ang na-damage dun sa manok mo ay nerves, yung pagbibigay ng B-complex pwedeng makatulong para bumilis ang kanyang paggaling nang sa ganon may pag-asang makarecover pa. Pero kung matindi ang damage, medyo mahihirapan na yan. Kaya subukan muna natin gawin, pahinga mo, bigyan mo ng B-complex at baka sakali makarecover pa. Mga kaibigan, marami pang concerns ang ating mga kaibigang magmamanok, lalo na yung mga baguhan. At yan ay bibigyan natin ng pansin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa mga bagong issues natin dito sa program natin. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mamanok, panlaban man o pambreeding, health is always number 1.